Upo si Zhang Ping sa klase habang kinakain ang mga gem na siya mismo ang gumawa. Sa bawat gem na kanyang kinakain, nakakakuha siya ng bagong kasanayan. Samantalang ang ibang estudyante ay may isa lang bawat isa. Nababagot siya, nasasayang ang mahalagang oras sa klase, habang ang mundo sa labas ay sinakop na ng mga halimaw na kumakain ng tao at nagkukunwaring tao. Mga nilalang na may napakataas na antas ng ilusyon na tanging ang ating bayani lang ang makakakita sa likod nito. Noong nakaraang ilang araw, itinuturing siyang talunan ng lahat na may walang silbing kakayahan, nakatakdang maging isang magsasaka lamang. Ang katotohanan, habang ang iba ay nakatanggap ng kakayahan sa pakikipaglaban, ang ating bayani ay nakatanggap ng kakayahang lumikha ng mga kontratang hiyas. Ang paggawa ng ganitong hiyas ay nangangailangan ng pisikal at mental na enerhiya, at para ito ay gumana, kailangan kusang kumain ng target nito. Kapag nagawa na nila ito, ang kanilang buhay, kaluluwa, at kalooban ay magiging ganap na nakatali sa kontrol ng ating bayani. Bukod pa rito, maaring makakuha pa sila ng bihirang kasanayan at proteksyon laban sa ilusyon. Pero heto ang problema. Ayaw ni kahit sino na maging voluntaryong isang ganap na manika. Kahit ang kanyang kasintahan na si Su Jingyao, tumanggi. Sa oras na halos siyang sumuko at tanggapin ang buhay magsasaka, pumasok sa isip niya ang isang magandang ideya. Paano kung kainin niya mismo ang kristal at maging sariling pupet? Sa kabuuan, gumana ito. Nakuha niya ang ganap na kontrol sa kanyang katawan, kahit na may ilang limitasyon. Hindi niya magagawa ang mga supernatural na bagay, tulad ng paglilipad o pagbabago sa ibang nilalang. Pero magagawa niyang gawin ang anumang kaya ng isang ordinaryong tao, tulad ng pag-aral ng martial arts. Pero nagagawa pa rin niyang tumakbo at mag-push up habang natutulog ang utak niya. Nang magising siya sa paaralan kinabukasan, mukhang normal lahat hanggang sa lumapit sa kanya ang pinakamahusay na estudyante sa paaralan. Habang ang iba ay nagsasaya sa kanyang pagpasok, naririnig ni Zhang ang isang malungkot na tunog at nakikita ang isang nakakatakot na nilalang sa kanyang lugar. Wala ni isa ang kumikibo, at habang ang nilalang ay yumuko na may nakakalitong ngiti, napapansin niya na mukhang maputla si Zhang at tinatanong kung ayos lang siya. Inilit niyang manatiling kalmado sa kabila ng nakakatakot na nilalang sa harap niya. Sinubukan niyang magpanggap na nanaginip lang siya at hindi nakatulog ng maayos. Gamit ang klase bilang dahilan, agad siyang umalis. Sa labas, nilalabanan ni Zhang ang halo-halong damdamin. Hindi sigurado kung siya ay nagkakagulo sa isipan o kung ang mga mutadong hayop ay nakapasok na sa paralan. At ang pinaka-nakababahala sa kanya ay walang nakapapansin. Nang maisip niyang magsabi sa guro, nakakita siya ng isa pang nilalang sa staff room na nakakatakot. Nabahala sa isiping baka ang lugar na ito ay isang buhay na impyerno na. Napagtanto ni Zhang na nagsimula siyang makakita ng mga nilalang na ito pagkatapos lunukin ang kontratang hiyas. Sa pagbabahagi nito, napagtanto ng taong mahilig sa mga hiyas na bilang parehong tagatawag at tinawag, siya lamang ang may kontrol sa kanyang sarili, at walang panlabas na puwersa ang makakaapekto sa kanyang katawan o isipan. Inilalarawan ng sistema ang nilalang bilang isang celestial thoughts, antas 26, na may hindi alam na paglago, na kayang manipulahin ang paningin sa pamamagitan ng cognitive distortion upang bulagin ang iba sa mga abnormalidad. Sa antas 1, hindi siya makakatapat nito. Naiintindihan din niya na hindi maaring hayagang lamunin ng Fox ang isang tao. Sa halip ay nagkukunwari itong karaniwang estudyante na nag-uusap, kaya walang nakakapansin. Dahil ito ay kakayahan sa kontrol ng isipan, naisip niya na si Su Jingyao, na may mental na lakas mula sa psychic class, ay maaring makatulong. Pagkatapos ng klase, inakala ni Zhang na ang mga celestial thoughts ay limitado lamang sa campus. Ngunit nabigla siya nang makita niya ang isang magkasintahan at napagtanto na ang babae ay isa sa kanila. Nakakatakot ang isipin kung gaano karami ang nakakalusot na hindi napapansin sa gitna ng tao. Sa punong tanggapan ng pulisya, isang magandang receptionist ang bumati sa kanya, at tinanong niya kung maaari niyang makausap si Su Jingyao na nagpasok noong araw na iyon. Sa kanyang gulat, ang babae sa harap niya ay isa ring celestial fox na nakasuot ng panlabas na anyo. Lalong nakabibigla ang pagbubunyag na ito dahil nangangahulugan ito na nakapasok na ang mga hayop na ito sa mismong pulisya ng lungsod, na nakatago kahit sa mga mataas na antas na nagigising na hindi matuklasan ang kanilang mga ilusyon. Nang dumating si Jingyao, sinabing pumunta lang siya para alamin kung maayos siya. Ngumiti siya, siniguro na ayos siya, at inalok siyang ipakilala sa kanyang mga bagong kasamahan. Hindi komportableng sabi niya na ayos lang ito. Ibinabahagi ni Jingyao ang kanyang determinasyon na maging malakas upang hanapin ang mga hayop na pumatay sa kanyang mga magulang. At kahit kinakabahan siya, sinusuportahan siya nito. Pagkatapos ay binanggit niya na kulang sila sa mga kasapi, at tinanong kung dapat ba niyang ipakiusap sa kanya sa pulisya. Tumatanggi si Zhang, nararamdaman niyang walang silbi ang kanyang kapangyarihan at mas bagay siya sa pagsasaka. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita siyang ligtas at nagpasya siyang huwag nang makialam pa. Ngunit habang siya ay umaalis, bumaba ang takot nang mapagtanto niyang si Jingyao at ang kanyang mga kasamahan ay pawang mga celestial fox din na nakasuot ng disguise. Sa labas, nababahala si Zhang nang mapagtanto na ang mga kawal ng lungsod, na dapat sanang pinakamalakas na puwersa sa Pearl City, ay naimpluwensyahan na rin ng mga celestial foxes. Nagtataka siya kung paano maaring bumaba ng ganito kalaki ang kanilang kapangyarihan. Kahit na ngayon lang sumali si Jingyao, hindi lang nakapasok ang mga foxes sa paralan, kundi pati na rin sa buong lungsod. Para sa kanila, ang lahat ay walang iba kundi mga hayop, mga alagang hayop na nakakulong sa kanilang pinalalalang laro. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagsusuri, nalaman ng self-summoner na ang celestial foxes ay nasa antas 1 hanggang 9 bilang mababa, 0 hanggang 11 bilang gitna, 20 hanggang 29 bilang mataas, at 30 hanggang 39 bilang pinakataas. Karamihan sa paligid niya ay lampas sa antas 15, kabilang na ang isa na may hindi alam na potensyal. Kahit ang mga bantay ng lungsod na puno ng mga mataas na antas na nagigising ay hindi sila kayang talunin. Ang pumatay kay Luo Su ay napakalayo sa kanilang kakayahan, at ang pagsubok na suriin ito ay magpapakita ng kanyang lokasyon. Iyan na nilalang ay isang pinuno, lampas sa antas 40,
isang banta ng hari na malamang responsible sa pagpapalakas sa ibang mga faults upang makipaglaban ng lampas sa kanilang antas. Hindi tulad ng karamihan sa mga mutan na hayop, ang mga celestial faults ay napakatalino at eksperto sa palilinlang, kaya magbalat kayo ng perpekto, ngunit lahat ito ay isang palabas. Ang pangunahing target nila ay ang mga makapangyarihan o kilalang tao para makontrol, habang ang ordinaryong tao ay ginagawang alagang hayop para sa ibang araw. Ang direktang pagharap sa kanila ay pagpapakamatay. Ngunit hindi kayang tiisin ni Zhang na may mga inosenteng namamatay, sana lang mas malakas siya. Isang linggo ang lumipas, ginising si Zhang bandang alas 4 ng umaga. Mas maaga siyang bumabangon bawat araw, dahil mas kaunti na ang kailangan niyang pahinga matapos ang palagi niyang pagsasanay. Karamihan ay walang kulay at walang epekto, pero ngayon ay nakabuo siya ng isang lila. Kahit na hindi masarap, kinakain niya ito at nakaramdam ng pag-angat ng lakas. Tinitingnan ang kanyang status panel, nakikita ng lalaking ito na tumaas ang kanyang paglago sa 4 na bituin, tumataas ang kanyang mga estadistika, at umuunlad ang kanyang mga kakayahan sa antas 2. Nagsisimula rin ang isang bagong bonus effect na nagbibigay sa kanya ng kakayahang Nightwalker, na nagdudulot ng paningin sa dilim, mas mabilis na paggalaw, magaan na hakbang, at kakayahang maglaho sa mga anino. Ang Self-Summoner, nagulat ngunit nasasabik, na pagtanto na ngayon ay madali na niyang mapag-aralan sa ilalim ng takip ng gabi. Mahilig siyang mag-unlock ng bagong kakayahan sa bawat antas, at sa aktibong Nightwalker ay hindi siya mag-atubiling mag-ensayo. Habang tumatakbo siya, napapansin niyang mas malinaw ang kanyang paningin kahit sa araw. Sa tabi ng daan, may isang singsing na pumukaw sa kanyang pansin. Ang kanyang pagsusuri ay nagbubunyag na ito ay isang singsing na pang-atasan na nagpapababa sa pansin ng iba sa nagsusuot, maliban na lang sa mga mataas na antas ng nagigising, at nanggigil siya sa natuklasan. Agad niyang napansin ang impostor na si Luo Xiu na nakikipagpalitan ng mainit na salita sa isang lalaki at inisip na ang singsing ay dapat sa kanya. Nang walang malay, naniniwala si Zhang na nakikita ng lalaki si Luo bilang tao at simpleng kalaban niya ito. Nang sumiklab ang laban, naalala ni Zhang na ulila si Luo at hindi kailanman gagawa ng kalaban na ganito. Kaya ang tanging paliwanag ay may mga iba ring lihim na nakikipaglaban sa mga celestial foxes. Biglang nakaramdam ang nilalang ng isang bagay. Naniniwala na kinuha ang nawawalang singsing. Ngunit hindi pa rin ito napapansin si Zhang. Inakala nitong may katamtamang antas ng nagising na tao sa paligid at agad na nagtungo upang magulat sa kanyang general. Napagtanto ni Zhang na panakot lang ang singsing. Ngunit kung ibabalik niya ito ay lalong mapapansin, kaya't itinatago niya ito. Pagkatapos ng 5:30 ng umaga, habang madilim pa ang langit, nararamdaman niyang hindi siya matitinag kasama si Nightwalker at ang singsing. Natutunan na ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan kundi pati na rin sa kagamitan. Bigla, may nakakatakot na hakbang na tumatawag sa kanyang pangalan habang pinapaalalahanan siya ng enerhiya ni Jingyao na magtago. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Luo na impostor kasama ang iba pang mga hayop. Handang saktan siya habang ang rat-faced na fox ay naghahanda na saktan siya hanggang sa mapatay. Habang nagkukunwaring natutulog ang Self-Summoner, hinahanap ni Luo ang anumang senyales ng emosyon na maaring magturo sa kanyang pagkakakilanlan. Naniniwala siyang walang silbi itong basura na ito ang nakatakas. Inaasahan niyang ang tunay na nakatakas ay nakipaglaban na para sa kanyang buhay. Nakatutok ang mga kuko sa pag-atake. Ngunit hindi pa rin niya nararamdaman ang anino ng singsing. Nakararamdaman ng rat-face na may mali sa sitwasyon dahil karaniwang nagjo-jogging siya tuwing umaga, pero ngayon hindi. Pinipilit niya ang kanyang kabesa na pumatay sa kanya. Pero itinuturing ni Luo ang kabesa ng mga langit na Zoro, si Zhang Ping na walang kwentang pagkain. At dahil hindi siya nagsasayang ng pagkain, wala nang magagawa ang rat-faced kundi sumunod. Pagkatapos, bumukas ang mata ni Zhang habang umaalis ang mga tao sa kanyang kwarto, humihinga ng maluwag. Nasa bingit siya ng kamatayan noong nasa kama na iyon. Nang isuka ang singsing, napagtanto niya na ang pagkalimot sa kanyang karaniwang pagtakbo tuwing umaga ay halos nagdala sa kanya sa kamatayan. Buti na lang at pinilit niyang matulog para maiwasan ang pagdududa. Sigurado siyang narinig niya ang boses ni Jingyao kanina. Kahit na may bahagi sa kanya na nagtatanong kung ito ba ay pawang kanyang imahinasyon. Itinulak niya ang damdaming iyon sa gilid. Determinado siyang maging malakas upang maipaghiganti siya. Sa ngayon, nagkukunwari siyang ordinaryong tao. Maingat na hindi magdulot ng pagdududa mula sa mga celestial foxes. Pagkatapos, nagkukwentuhan ang dalawang babae tungkol sa nakitang bangkay na hati sa gitna malapit sa kanilang akademya. Nalaman na ito ay ang kilalang Black Death Star, ang pinakamahusay na mamamatay tao sa Pearl City, na minsang nakasugat sa matandang pinuno ng lungsod. Narating kay Zhang ang usapan, na sa tingin niya ay ang lalaking nakaputi noong isang gabi. Narinig nila na hindi tuluyang gumaling ang mga sugat ng lumang pinuno ng lungsod at namatay siya ng bata pa. Napatanto ni Zhang na kung kayang patayin ni Luo ang isang ganitong mamamatay tao ng madali, mas nakakatakot pa ang kanyang lakas kaysa sa inaakala niya. Pero hindi niya mawari kung bakit inilabas ang katawan. Maliban na lang kung ito ay isang babala sa sinumang magtatangkang sumalungat sa mga celestial foxes. Sigurado ang Gem Junki na ito ay magpapataas lamang ng kanilang atensyon at magpapalakas ng kanilang pag-iingat. Kaya kailangan niya ng kagamitan para maprotektahan ang sarili. Nagbasya siyang silipin ang mga tindahan ng panday pagkatapos ng klase. Habang naglalakad papunta sa palengke, sinusuri ni Zhang ang isang panday na nagbebenta ng kagamitan, hanggang sa madiskubre niyang isang celestial fox pala ang nagkukunwari. Na-realize niya na lahat ng tindahan ng panday sa lungsod ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Dahil sa pag-level up ng kanyang kakayahan sa pagsusuri hanggang intermediate matapos ang 100 matagumpay na paggamit, minarkahan niya ang Peking panday na nasa level 15 habang nakikita rin ang kanilang potensyal na paglago. Sinubukan ng paihong mutan na hayop na ay promote ang kanyang mga paninda kay Zhang. Ngunit hindi interesado si Zhang at naghahanap ng tindahan na hindi kontrolado nila. Maya-maya, napansin niya ang tindahan ng panday na Iron Soul, kung saan nakadisplay ang isang dekalidad na espada na may makintab na pagkakagawa. Inupuri ng batang nagbebenta ang matanda sa pagiging mahigpit. Ngunit sinasabi niyang nag-alok siya ng pinakamababang presyo kahit masaktan pa siya. Hindi tinatanggap ng matanda ang pang-insulto.
Tinutukso ang batang nagbebenta at tinatanong kung naghihintay ba ang kanyang anak na babae para sa hapunan. Naiinis ito, sumisigaw kung bingi ang matanda. Bigla, binubuksan ni Zhang ang espada para suriin ito, na ikinainis ng batang nagmamay-ari dahil hinawakan niya ang mga gamit niya. Gamit ang kanyang pagsusuri, natuklasan ni Zhang na ito ay isang kamay na espada na karaniwang kalidad, minsang nasira at mahina ang pagkakagawa. Abirong itinuro ni Zhang na mabibiyak ang espada. At ganoon nga ang nangyari. Ang batang nagbebenta ay sumabog sa galit, nagmamakaawa kung alam ba ni Zhang kung sino siya talaga. Habang dramatikong napunit ang kanyang mga damit, idineklara niyang siya ay direktang disipulo ni Master Ma mula sa Tsingy Martial Arts Academy, at mabilis na sumugod, sinabihan si Zhang na maghanda. Hindi man lang napaatras si Zhang at pinagsabihan siya ng walang kahiyap-hira. Inakusahan ni Blandy ang self-summoner na nagsisinungaling, ngunit ipinakita ni Zhang na siya si Liu Baoduo, isang mababang magigising na may potensyal na isang bituin, na nananatili sa antas 1, na may tanging kakayahang nakalulupig sa lupa. Kahit na sobrang galing at makulay, nakakapagod ang lakas niya, kaya hindi siya mapigilan kapag nagsimula na. Hinihikayat ng batang iyakin si Zhang na umalis, pero walang interes si Zhang na manatili pa. Sinubukan ni Blandy na maglunsad ng lihim na atake, ngunit agad siyang pinigilan ni Zhang. Bigla, may isang dumating, sinabing nawala siya ng 5 minuto, at ang lugar ay buhay na buhay na. Sa seryosong tono, pinagbabantaan ni babae si Zhang na umalis o itatapon siya, habang si Blondie ay tumakbo palabas ng paumanhin, at si Zhang ay nagpasya na lang na tingnan ang ibang mga tindahan. Ngunit tinipigilan siya ng babae, na naniniwalang gusto niyang makipag-usap sa self-summoner. Habang nararamdaman ni Zhang ang problema, pinipilit ng babae na manatili siya at makipag-usap. Ipinakikilala niya ang sarili bilang isang dalagang nagsusumikap para mabuhay habang inaalagaan ang kanyang tiyuhin na balisa matapos mawala ang kanyang anak na babae. Walang pag-atubili, inupahan ng magandang ito si Zhang para maging isang panday. Alagaan ang kanyang tiyo na si Liu Tifeng, at pamahalaan ang tindahan, sinisigurong may pagkain, matutuluyan, at buwan ng sahod siya. Habang nakadiki sa kanyang mga suso, naisip ni Zhang na kung matutunan niya ang pagmamanupaktura, makakatipid siya ng malaki sa kagamitan balang araw. Bukod pa rito, hindi kontrolado ng shop na ito ang Celestial Fox. Suot ang isang sombrero na gawa sa dayami, matapang niyang ipinahayag na magiging hari siya ng mga panday. Inapalo niya siya ng malakas, tinatawag siyang magandang suporta. Iyon ang inaasahan niya mula sa lalaking pinili niya. Sa ngayon, ang adik sa hiyas ay nakatuon lang sa pag-survive sa ilalim ng kanyang mga kamay, o baka maputulan siya ng dugo hanggang sa mamatay. Ilang araw ang lumipas, sinabihan ni Wonder Woman ang bro na magamit pa ang lakas niya. Tinanong niya si Sister Cho Chang kung ayos lang, pero siniguro niya na walang darating na kahit sino. Nagpapawis siya sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, habang nagsasanay sa kanilang eksklusibong paraan ng paghuhugas at paghulma. Pinagsasama-sama ang mga materyales na parang nagmamasa ng tinapay. Pumunta siya sa warehouse upang kunin ang hulma. Sinabihan siyang huwag hayaang mamatay ang apoy. Sa kanyang tabi, napansin niya ang pulang kaliskis at balabal ng ahas. Nagtatanong kung ito ba ay panggatong. Biglang napabalik siya nang humina ang apoy, at agad niya itong itinapon upang mapanatili itong nagliliyak. Biglang sumabog ang kalan, at inisip ni Zhang na tapos na siya. May kakaibang pakiramdam sa kakaibang pag-angat ng init, habang isang mukha ng bungo ang sumisipsip sa usok sa paligid. Nang bumalik sa kanyang senses, nagtaka si Zhang kung paano namatay ang apoy, hanggang sa sumabog ang kanyang dibdib ng matindi. Gamit ang pagsusuri, natuklasan niyang naabot na niya ang antas 3 na may mas mataas na potensyal sa paglago. Kahit na tama ang kanyang hula, ang kanyang bonus na level 3 ay aktibo na. Ipinapakita na ang pagbubukas ng bagong mga kakayahan ay nagpapataas ng kanyang potensyal. Pinapataas ang antas ng analisis at mga nakuha niyang kakayahan. Kung magpapatuloy siyang magising, walang katapusang paglago ang maaring mangyari. Sa ngayon, binubuksan niya ang Fire Devourer, na nagpapahintulot sa kanya na ubusin ang mga apoy at i-convert ito sa enerhiyang elemento ng apoy na nakaimbak sa kanyang katawan, na maaari niyang ilabas hanggang maubos. Ang kanyang enerhiyang elemento ng apoy ay nasa 100 sa 100. Ito ay nagpapalala sa Gem Junki na lahat ay may hangganan sa kanilang potensyal na paglago. Ngunit naiisip niya kung siya lang ba ang nakaka-unlock ng maraming kakayahan. Sa tingin niya, dapat na na-absorb ng Fire Devourer ang mga apoy. Kahit nakain na niya ang isang gem na level 3 matapos maabot ang level 3, ang nakalilito sa kanya ay bakit lamang nag-trigger ang epekto sa gabi, marahil sa ilalim ng espesyal na kondisyon. Bigla na lamang pumasok si Zhang, na naghahanap ng paliwanag sa gulo. Malapit na siya, pinapunta siya sa gulat, tinatanong kung itinapon niya ang Scarlet Serpent Scale sa kalan, na nagdulot ng pagsabog. Inamin niyang nakalimutan niyang paalalahanan siya. Sinasabi na siya ang may kasalanan, pero nag-alala siya sa pinsala. Binabaliwala ni Zhang ito, sinasabi niyang ayos lang kung siya iyon. Pero hindi siya makapaniwala kung paano niya napawi ang apoy na nagmula sa Scarlet Serpent Scale, na halos imposibleng mapatay. Sabi niya, mahaba ang kwento. Samantala, nagulat si Zhang na maganda ang naging resulta ng fission, dahil karaniwang nangangailangan ito ng matinding init. Puna niya sa talento ni Zhang, sinasabing bulag ang paaralan sa hindi pagkilala sa kanyang galing, na sapat upang mapabilang siya sa 3 pangunahing organisasyon. Sang-ayon ang Gem Junki, na nagsasabing palagi ng itinuturing ng mga tao na ang City Guard at ang investigation team ay dalawa sa kanila. Nang tanungin tungkol sa ikatlo, ipinaliwanag ni Zhang na bahagi ang Pearl City nito. Kahit na kaunti lang ang alam tungkol sa organisasyon, kabilang na ang pangalan nito. Naalala na si Zhang ay umalis kanina para sa kagamitan. Binigay ni Zhang ang isang balisong sa kanya. Sa pagsusuri, natukoy niya ito bilang luha ng kagandahan, gawa sa kulay na bakal, mahusay ang kalidad, at matibay na kayang pumatay ng mga mutadong hayop hanggang sa kalagitnaan ng ika-19 na antas. Halaga nitong mga 100,000, katumbas ng 3 taon niyang sahod. Nagulat si Zhang na kaya niyang itago ito, pero iginiit ni Zhang na ito ay gantimpala sa kanyang pag-unlad. Sa ngayon, may misyon siyang kailangang asikasuhin at tinanong kung okay lang ba na hindi muna pumasok sa paaralan.
Ngunit ipinaliwanag ni Zhang na tapos na niya ang proseso ng pagtatapos ng maaga. Sabi ng Wonder Woman na alagaan niya ang hindi matatag na matandang lalaki at siguraduhin hindi niya muling bubuksan ang tindahan. Iniisip ni Zhang na iniwan ng Celestial Foxes ang Panday dahil wala itong negosyo. Pero maaring nakatawag ng pansin ang gulo na kanyang nilikha. Dahil gabi na, nagpasya siyang gamitin ang kasanayan na Nightwalker para mag-imbestiga sa paligid. Samantala, isang masayang batang babae ang umiindayog sa isang silang playground. Ngunit sa totoo lang, isa siyang mutated na hayop na nasa level 3 na nakasuot ng disguise. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Zhang na makakita ng ganitong mababang antas na fox na kapantay niya. At sa kanyang pinahusay na kagamitan, naniniwala siyang kaya niya itong harapin. Kahit na bumagsak na ang mga gwardiya ng lungsod, dapat manatili ang investigasyon sa labas ng syudad na hindi maapektuhan. At balak niyang ipasa ang bangkay ng Fox upang makuha ang pansin ng mas mataas na pamunuan. Bigla, isang nakakatakot na boses ang bumasag sa hangin. Tinutukso siya sa pag-alala niya sa pag-atake sa isang bata. Ang tunog ay puno ng mapanirang hangarin. Binababala siya na huwag gagalaw o mamamatay siya. Inag-ingat siya ng boses na huwag umatake. At napagtanto ni Zhang na mas malakas ang babae kaysa sa kanya. Walang silbi ang kanyang kakayahan na Nightwalker at ang singsing ng pagpatay sa kanya. Dahil nakikita niya ang mga ito ng malinaw. Sabi niya sa kanya na magkita sa orphanage training grounds kung gusto niyang mabuhay. Nang tuluyang mawala ang malungkot na hangin, wala na siya roon. Iniisip ni Zhang na hindi siya kasama ng mga Celestial Foxes. Kung hindi sana patay na siya. Lumaki si Zhang sa lugar na ito. Ginugol ang kanyang kabataan sa pagsasanay ng mga palpak na galaw sa maliit na parke sa kabila ng kalsada. Malinaw na siyang minamasdan niya. Dumating ng eksakto para pigilan siya kanina. At pinaghihinalaan niyang sinadya nitong dalhin siya dito. Biglang, isang mutan na hayop ang lumitaw mula sa kagubatan. Inapagana ang pagsusuri. Tinukoy ni Zhang ito bilang isang armored venom tail rat, isang 2-star level 5 na daga. Ang kanyang venom sac ang nagpapalakas sa mga bone spore sa kanyang buntot, na kayang maghatid ng nakamamatay na lason. Mas mataas ng 2 antas ang hayop, kaya't nag-isip muna ang nag-isang tagapagtawag ng sarili na umatras. Pero agad din nitong binago ang isip. Kung hindi niya ito mapapatay ngayon, maaring mapunta sa panganib ang mga batang nasa orphanage bukas. Bukod pa rito, isa lamang itong mababang antas na hayop, at gamit ang kutsilyo ni Zhang, kampante siyang mananalo siya. Sa lahat ng web novel na nabasa niya sa nakaraang buhay, palaging nagiging eksperto sa laban ang bayani kapag nagkakaroon sila ng kapangyarihan, na alam niyang walang katotohanan. Inamin niyang wala siyang tunay na karanasan sa laban, pero magagawa pa rin niyang utusan si Zhang Ping na paabante ang nilikhang hayop. Nang sumugod siya mismo sa daga, nagulat siya nang ito ay lumipad sa air at gumulong para tumugon. Nakahanda gamit ang kutsilyo, magulo ang kanyang depensa. At agad niyang napagtanto na masyadong makapal ang baluti ng daga para mapunit ng luha ng kagandahan. Kailangan niya ng bagong plano para malampasan ang halimaw na ito. Habang nakikipaglaban, pakiramdam ni Zhang na parang siya ang kumokontrol sa isang karakter sa video game. Pero sa pagkakataong ito, siya mismo ang nasa kontrol. Nagba siya ang adik sa hiyas na kailangan niyang sirain ang postura ng hayop, kaya pinagana niya ang Fire Devourer at mabilis na nakaisip ng ideya. Inihahanda niya ang kanyang unang utos, Pearl Fist, Ratbuster style. Hindi inakalang magiging kapaki-pakinabang ang mga boring na leksyon sa kasaysayan ng Perlas. Ang teknik ay nakatuon sa pagbibigay lakas sa kalaban gamit ang lakas. Perpekto para durugin ang mas maliliit na kalaban. Habang umaatake ang daga, nagsimula si Zhang sa isang palihim na galaw, na sinundan ng isang kombinasyon ng Fire Devourer. Pagkatapos ay inilalabas niya ang kanyang bagong galaw. Sumabog ang mga apoy at tinulak ang hayop pabalik, iniwan itong walang laban. Inukol niya ang mahina nitong bahagi, na nagpasimula ng isang pagsabog na nagtapos dito. His stats ay biglang tumaas, at naisip niya na mas mabilis siyang mag-level up sa totoong laban kaysa sa training. Pero may kakaibang pakiramdam, dapat ay hindi nararapat nandito ang Venom Tail Rat. Sa loob ng peder ng lungsod, tanging mga Celestial Foxes lang ang dapat naroroon. Biglang nag-ipon ang madilim na enerhiya at umiikot sa paligid niya. Hinahatak siya pababa habang isang napakalamig na boses ang nagbibigay sa kanya ng 5 minuto. Isang napakalamig na babae ang lumitaw, nakatitig sa kanya at humihingi ng patunay na siya ay tao, na nag-iwan kay Zhang na naguguluhan kung paano niya ito mapapatunayan. Natutunan ni Zhang na kaya niyang maramdaman ang mga mutadong hayop sa loob ng lungsod. Kahit hindi niya matukoy kung nasaan sila, kaya siya sinusubukan. Siguro ay nagsimula siyang magduda ng halos siyang atakihin ng maliit na Celestial Fox. Sa kabila ng nerbiyos ng ngiti, tanong niya kung maaari man lang siyang bigyan ng pahiwatig tungkol sa sinasabi niya. Habang iniisip kung ang hayop na iyon ba ang naging test niya mula pa noong una. Sa natitirang 4 na minuto, 2 beses na niyang sinubukang suriin siya ngunit nabigo bawat beses. Matapos ang 900 at 99 na kabiguan, umunlad ang kanyang kakayahan sa mas advanced na pagsusuri na ngayon ay kayang ipakita ang paksyon ng isang target. Sa susunod na subok, sa wakas ay makukuha niya ang buong impormasyon. Liu Xiqian mula sa Purge Squad, antas 28. Isang mataas na antas na awakener na may kakayahang manipulahin ang tubig. Ito ay isang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip at mag-imbak ng enerhiya ng tubig sa pamamagitan ng pag-inom at magkontrol ng eksakto dito, sa loob at paligid ng kanyang katawan. Sa pagbasa ng kanyang estado, sa wakas ay naintindihan ni Zhang kung bakit siya napakahirap ay analyze, at kung bakit walang epekto ang kanyang kakayahan bilang Nightwalker at ang kanyang singsing sa pagbatay sa kanya. Hindi pamilyar sa kanya ang Purge Squad, at nagtatanong siya kung sila ang ikatlong organisasyon bukod sa Bantay Syudad at sa pangkat ng investigasyon. Nang palalahanan siya ng babae na may 1 minuto na lang siya, nagsimula ang takot. Sa pagnanais na mapahupa, pinilit niyang magmukhang walang pake. Tanong kung galing din siya sa orphanage, dahil tinawag niya ang parke na training grounds. Inaalala niya, hindi niya maalala na kailanman nakilala si Liu Xiqian,
at iniisip na maaring pinalitan niya ang pangalan. Na may nervyos na tono, biglang niyang tanong kung si Liu Turen nga talaga siya. Noong araw, isang maliit na batang babae na may puting buhok na nagngangalang Liu Turen ang kumanta tungkol sa nakasisilaw na kamao na nagwawasak sa langit at lupa, na nag-udyo kay Zhang na magpakatuto. Inaalala niya muli ang alaala, humuhuni si Zhang ng paihong kanta. Binabanggit ang unang hanggang ikatlong anyo nito, na ikinagulat ng babae na Niebe. Tinanong niya kung si Sitsi ba ang kanyang ete. Ngunit tumanggi si Sitsian at nagtatanong na lang pabalik. Maliban diyan, napansin ng babae ng yelo na ang kakayahan niyang contract gem ay itinuturing na walang silbi ng akademya dahil sa imposibleng kondisyon nito, at gustong malaman kung ano ang ginawa niya. Ibinunyag ni Zhang na 2 linggo na ang nakalipas. Nilunok niya ang hiyas at naging sariling tinawag na hayo. Mula noon, hawak na niya ang buong kontrol sa sarili. Hindi na apektuhan ng ilusyon ng mga mutadong hayop at kaya niyang makita ang anumang panlilinlang. Mula sa kanyang investigasyon, natuklasan ni Zhang ang isang nakakatakot na katotohanan. Nakatago ang mga Celestial Fox sa lahat ng dako, at maaring nakapasok na ang isang buong angkan sa Pearl City. Ang kanilang likas na kakayahan, ang cognitive distortion, ang nagpapaliwanag kung paano nila nalusutan ang pansin. Isang pagbubunyag na labis na nakapagpabahala sa yelo na babae. Inililista niya ng may katiyakan, ang may-ari ng Wangshan Breakfast Shop, ang may-ari ng Juan Furniture Store sa Lee Street, 3 panday sa Longshu Street, at pati ang munting fox na pinigilan niya mula saktan. Lahat sila ay mababang antas na mga Celestial Fox. Hinimok ni Zhang na siya mismo ang mag-verify nito. Matapos ang mahabang paghinto, iniutos niya sa kanya na manatili muna habang kinukumpirma niya ang impormasyon kay Jinbo. Ang unang bagay na makumpirma ng koponan ni Jinbo, sa kabilang linya, ay walang naiulat na Celestial Fox mutant beast sa lungsod. Gayunpaman, lumitaw na ang kakayahan ng cognitive distortion dati, na tumutugma sa paglalarawan ni Zhang Ping. Agad na ipinadala ang isang koponan upang arestuhin ang 2 tindero, at inaasahang babalik sila agad. Biglang sumabog ang isang pagsabog, at naiparating sa lider ng koponan na si Jinbo na nagmula ito sa direksyon ng nagbebenta ng almusal. Lubos nang nawawala sa katinuan ang babae. Sumugod ng mariin habang iniaakyat siya palabas ng lungsod. Tumatakbo papunta kay Jinbo ang kabaliwang babae, pero hindi siya napapansin nito. Isang marahas na suntok sa kanyang tiyan ang naglabas ng isang puwersa ng nakakatakot na enerhiya, na nagbunyag sa mutant na halimaw sa loob niya. Sa Pearl Academy, nakaramdam si Her Highness Luo ng kakaibang pakiramdam. Atay na si Ye Qiu sa labas ng lungsod. Halos sa isang iglap, nawawala ang isa pang presensya sa Lee Street. Pareho silang pinatay agad, nawala ang mga bakas, kahit na nalagpasan pa ang kanyang pagsubaybay. Nabigla ng husto si Luo na peke, nagtatanong kung sino ang nasa likod nito. Sa madilim na silid, pinakawalan ng babae na gawa sa yelo si Zhang mula sa kanyang mga tali. Tinanong niya kung nakumpirma niya ang kanyang mga pahayag, at inamin niya na, pero hindi siya makakatiyak. Ang kanyang biglaang kakayahang makita ang mga ilusyon ng Celestial Fox ay maaring isang bitag, bahagi ng kanilang plano na ilantad ang kanilang sarili. Sinabi ni Sisi sa sugapa sa hiyas na kailangan niya itong maging mata at taingan nila, habang palihim niya itong babantayan sa ngayon. Kung may matuklasan ito, kailangan niya itong kontakin sa gabi. Halos hindi makapaniwala si Zhang na nakakakuha siya ng proteksyon at pagmamatyag ng sabay-sabay. Pero, pumayag pa rin siya. Hanggat nakakatulong ito sa pagbagsak ng mga langit na soro, binato niya ng isang Jede pendant, malamig na Jede, katulad ng sa kanyang mainit na Jede. Kung isusuot niya ito sa apoy kapag may panganib, agad itong uinit at tatawagin siya papunta sa kanyang tabi. Nangako siyang darating siya sa lalong madaling panahon. Ngunit pinayuhan siyang huwag masyadong umasa sa iba. Kung nais niya ng tunay na kaligtasan, kailangan niyang patuloy na palakasin ang kanyang sarili. Alamang mataas na gastos ng matrikula, nag-isip si Zhang, ang sariling tagatawag, na matuto ng martial arts o sumali sa isang paaralan ng martial arts. Nag-alok si Sister Sisi ng solusyon. Nangangakong hihilingin ang stipend mula sa organisasyon para sa kanya habang naghahanap siya ng angkop na paaralan. Nagpapasalamat si Zhang sa kanya. Kalaunan, napansin ni Zhang ang malaking pagbaba ng bilang ng mga Celestial Fox. Iniisip niya na epektibo ang trabaho ng Purge Squad. Ramdam din niya na hindi siya pinagkakatiwalaan ng babae na may yelong aura upang ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Matapos ma-upgrade ang kanyang kakayahan sa pagsusuri, nakita niya ang kanyang grupo na nagpapatunay sa kanyang hinala na siya ay bahagi ng Purge Squad. Hindi mawari ni Zhang kung paano nalaman ng Purge Squad ang pagpasok ng Celestial Fox sa Pearl City, pero ang tanging alam niya ay ang pagwawasak sa kanila. Lubos din siyang nagpapasalamat sa mapagbigay na 1-0 perlas na ibinigay nila sa kanya. Samantala, abala si Zhang sa paghahanap ng isang paaralan ng martial arts. Isang babae na nagbebenta ng kurso sa Beast King Fist ang nagtatanong kung interesado siya. Tinitingnan ni Zhang at napag-alaman niyang mahal ito, at hindi siya sigurado kung angkop ito sa kanyang estilo. Inanghahawakan ni Pinky na sulit ang bawat sentimo. Sinasabing kilala ang kanilang mga teknik sa buong Pearl City. Inaalok niyang ipakita ang unang 3 anyo ng Beast King Fist, ang estilo ng Ep King, ang estilo ng Jan Crocodile, at ang estilo ng Phoenix Talon. Kaya't interesado si Zhang at masigasig na nakikinig. Agad na napapansin ng self-summoner na mas advanced ang mga teknik ng Beast King Fist kaysa sa Pearl Fists, na may mas maganda at mas malawak na galaw sa paa. Ito ay isang mahusay na estilo ng martial arts, lalo na ang Ape King style na walang nakatakdang anyo at maraming bersyon. Ngunit napagtanto rin niya na hindi mahusay si Pinky sa pagsasanay at bagong salat pa sa teknik. Nadapa si Pinky, at habang tinutulungan niya ito, dumating ang 2 malaking lalaki. Hinahanap nila kung sino ang nagbigay pahintulot kay Pinky na magpamigay ng flares para sa mga clone ng Beast King, dahil siya ay ipinagbawal. Isa sa kanila, isang blonding lalaki, tinawag ang Beast King Fist na isang kalokohang teknik at sinubukang anyayahan ang lalaking ito na sumali sa kanilang paaralan ng Singi Martial Arts. Nagalit si Blondie nang tawagin siya ni Zhang na 5-fold Lightning Nails Guy. Tinutuwid niya ito, sinasabing ito ay ang Lightning Assault,
at naghahanda upang makipaglaban upang patunayan ito. Blondie, naiinis pa rin sa nangyari sa tindahan ng bakal, gustong gantihan ang hangal. Inutusan niya si Cheongda at Cheong-er na pabagsakin si Zhang, pero pumagit na si Pinky, nililigtas siya mula sa kanilang pang-insulto. Ibinubulalas ng dalawang gorilla ang kanilang lakas, nagpaparamdam ng takot sa kanyang katawan. Sinusuri ni Zhang si Cheong-er mula sa Tsingy Martial Arts School. Antas 4, isang mababang antas na awakener. Ang kanyang pagpapalakas ng laman ay nagsasakripisyo ng 70%, na katalinuhan kapalit ng 30% na dagdag sa lakas pisikal. Magkapareho ang mga estadistika ni Cheongda. Ang adik sa hiyas ay nabigla nang makita ang isang tao na nagpapalit ng katalinuhan sa lakas, at nang magpalakas ang dalawang kambal na gorilla, nagtatanong pa siya kung ito ba ay tunay na kakayahan. Samantala, sinusuri ni Zhang si Wang Jianmin, ang matuwid na Pinky mula sa Beast King Martial School. Isang level 3 awakener na may potensyal na umakyat sa 7 star. Ang kanyang regalo ay nagbibigay daan sa kanya na pag-igihin ang anumang kasanayan sa pamamagitan ng pagsasanay at mapabilis ang paglago mula 0 hanggang 1,000%. Ngunit ang kanyang masigasig na katangian ay nagpapababa ng kakayahan sa pagkatuto ng 70%. Sa kanyang kasalukuyang lakas, humihingi siya ng problema, kaya ibinabalik niya ang mga flair at nagpasya na siya na ang bahala. Sa 3 kalaban-laban sa kanya, walang paraan na mananalo siya, kaya pumasok siya. Zhang, naiinis matapos makita ang estilo ng hari ng unggoy, isinasabuhay ito. Ang dalawang gorilya ay mabilis na sumugod sa kanya. Ngunit gamit ang unang 3 anyo ng kamao ng hari ng hayop, mabilis niya silang napabagsak. Blondie sinubukan ang kanyang 5 ulit na kidlat. Ngunit tinanggihan ito ni Zhang at tinamaan siya ng isang mabagsik na 2 anyo sa kanyang kasalanan. Tinutukso niya si Blondie tungkol sa pagiging 2 tao na lang at may natitirang 3 ulit na kidlat. Iniwan ni Zhang ang mga bully na nakahandusay sa lupa. Naisipang sulit na bisitahin ang Beast King Martial School. Tinanong siya ni Pinky na tutulungan niya siya kapag nahirapan. Sabik na maging malakas agad. Alam niya na ang potensyal niyang 7 star ay maaring magdala sa kanya sa tuktok bilang isang awakener, balang araw at nagtatanong kung siya ang hihingi ng tulong sa kanya sa hinaharap. May ilang tamad sa lupa ang nawawala na sa merkado nang makita nila ang kanilang guro. Kahit na inakala nilang hindi siya lalabas sa loob ng ilang araw pa. Nababahala sila, alam nilang hindi pa nila napapamahalaan ang kalahati ng mga galaw ng Ape King style, at may ilan na parang mauuhaw sa takot sa kanyang galit. Nakakainis para kay Zhang na sobrang takot sila sa kanilang sariling instructor. Sa kanyang tabi, nervyosong ipinaliwanag ni Jimin na si Baide, ang alamat na instruktor na kilala sa kanyang katigasan, ang pumaparusa sa mga tamad na hindi natapos ang kanilang gawain sa tamang oras. Nang tanungin ni Zhang kung siya ay naparusahan na noon, mapagmataas na inamin ni Pinky na nandito na siya ng 1 buwan at palaging napaparusahan tuwing ibang araw dahil hindi pa rin niya magawa ng maayos ang mga pangunahing galaw. Ang kanilang instruktor ay pumasok na parang isang sinaunang general na handang pausahan ang kanyang mga sundalo. Agad na nag-utos ng 50 ikot para sa sinumang mahuli na nakatungo, walang palalampasin sa tamang anyo. Ang kanyang kakayahan, na ginagaya ang gutom, ay nagpapahintulot sa kanya na ubusin ang isang nilalang at pansamantalang kunin ang pisikal nitong anyo. Ang bilang ng mga anyo na maaari niyang itago ay nakadepende sa kanyang antas, at sa ngayon ay may 2 siya, ang tumakbong lobo at ang nagngangalit na leon na mandirigma. Sa tingin ng self-summoner, ang monster na ito na level 25 ay katumbas ni Sisi. Biglang nakilala ni Baide si Zhang bilang batang sumira sa Tsingy clone kahapon, at nag-alab ang kanyang curiosity na malaman kung ano ang kaya niya. Nangalangang tututol si Zhang na walang saysay ang pagbibintang sa baguhan. Ngunit mas lalo pang tumataas ang apoy ni Baide nang marinig ang balita na natutunan ni Zhang ang estilo ng Ape King mula sa isang demonstrasyon lamang. Isang kamao ang sumugod papunta sa mukha ni Zhang, kabilis na para siya ay mapalipad sa buwan, at wala ng oras para makaiwas. Sa halip na durugin siya, tinapik lang siya ni Baide na parang kuting. Impresado sa talento ni Zhang, ikinalungkot niyang natuto ang bata sa isang digaanong mahusay na practitioner, kaya pala sabog ang footwork niya. Babalik si Baide upang ituro ng personal ang tunay na teknik kay Zhang mamaya, na tinanggap naman ni Zhang ng may pasasalamat. Pagkatapos, tumingin ang instruktor sa mga tamad, at nagdeklara ng isang laban bilang parusa. Sino mang hindi makakamit ang kanyang pamantayan, ay kailangang mag-500 push-up, at tumakbo ng 0 milya suot ang mabigat na vest. Inaasahan ng self-summoner na walang mas mababa pa sa isang body enhancement awakener, na may ganitong brutal na pagsasanay. Nang mahawakan niya ito, napapula si Pinky at aminin na bihirang turuan siya ni Baide maliban sa pagpapakita ng mga pangunahing kaalaman. Tapos, tahimik niyang tinanong kung magtuturo si Zhang sa kanya ng pribado. Sang-ayon siya. Iniimbitahan siya sa Iron Soul Blacksmith Shop pagkatapos ng klase bilang kanyang katunggaling magpa-practice. Ngunit, napansin ni Zhang na ang masigasig niyang determinasyon ay binabawasan ang kakayahan sa pag-aral ng 70%. Dahilan kung bakit ang kanyang talento ay isang bangungot para sa kahit sinong guro, at ipinaliwanag kung bakit kakaunti ang pasensya ni Baide sa kanya. Ilang araw ang lumipas sa tindahan ng panday na Iron Soul. Masigasig na tinuturuan ni Zhang si Jimin. Pinapaliit ang estilo ng Ape King sa maliliit na hakbang na sa huli ay nakakatulong sa kanyang pag-unlad, kahit na madalas siyang bumagsak sa gitna ng pagsasanay. Sa sandaling iyon, dumating si Sister Cho Chang upang alamin ang kalagayan ng kanyang bunso. Iniwan si Jimin na magpatuloy. Ipinaliwanag niya na kakaunti na ang mga mutant na hayop, kaya't napilitan silang pumunta sa mas malalalim na kagubatan sa Hilaga, kung saan nakatagpo nila ang isang pangkat ng Storm Wolves. Gamit ang kanyang pala na panghukay sa lupa, itinago niya ang grupo hanggang sa umatake ang mga lobo sa isang pangkat ng mga ligaw na tao. Mula sa engkwentro na iyon, nakakuha siya ng isang bihirang wind gem,
isang di karaniwang yaman na nag-iimbak ng enerhiyang elemento at maaring maglabas ng mga kidlat ng hangin, bagyo, at katulad ng mga atake sa pamamagitan ng mental na utos. Ibinibigay niya ito kay Zhang at napapansin na hindi madalas makakita ng isang hiyas na kahit isang payat na bata ay makakatawag ng mga talim at bagyo. Pagkatapos ay may isang boses na pumapasok, madilim at nakakatakot, na nagsasabing patay na si Yu Erzi, at nangakong kakainin nila ang dalawang hinirang na tao ngayon. Nang tingnan niya ang kanyang estado, napag-alaman na si Zhang Ping ay nasa antas 4 mula sa Iron Soul na panday, na may 4 na bituin. Ang kanyang bonus na level 4 ay nagbubukas ng bagong kakayahan, ang bulong ng hangin, na pasibong nagpapalakas sa mga iniisip ng sinumang nasa loob ng 0 milya na nakararanas ng matinding emosyon, isang kakayahan na hindi niya makontrol. Napagtanto ni Zhang na ang kontratang hiyas ay may pag-aantala. Pagkatapos, nakipag-usap ang boses kay Yu Liu tungkol sa dalawang tao sa tindahan, si Wang Jiamin at isang batang lalaki, na pinaghihinalaang siya ang nakapagpasimula ng galit ng kanilang mataas na pinuno sa dormitoryo ng akademya. Sa sandaling iyon, nakilala ni Zhang ito bilang isang celestial fox at nabigla ng malaman na plano nilang hulihin siya at si Jiamin doon mismo sa tindahan. Sa banyo, naliligo si Sisi habang umiinit ang mainit na hiyas, na nagbababala na si Zhang Ping ay nasa seryosong panganib. Samantala, nakakaramdam ng kaba si Zhang na hindi pa rin dumadating si Sister Sisi, at naririnig niya ang dalawang fox na nasa natural order na nawawalan na ng pasensya, handang umatake sa anumang oras. Basta, tanong ni Zhang kay Qiang kung nakapunta na siya kay Uncle Liu mula nang bumalik siya, at inirerekomenda niyang tingnan niya ito sa taas habang siya ay pupunta sa palengke para bumili ng mga sangkap na lulutuin nila. Samantala, nagpa siya ang adik sa hiyas na iligtas si Wang Jiamin bago madamay si Sis Kayang at Uncle Liu sa panganib. Sa likod ng smithy, tinanong ni Jiamin siya na tingnan ang kanyang postura, ngunit agad siyang itinulak sa gilid, sinabing manatiling tahimik at sundan siya. Huli na, nandyan na ang mga langit na mga fox. Alam ni Zhang na delikado ito, at nang tawagin ni Jiamin ang mga mutadong hayop na nanay at tatay, pinayuhan niya siyang huwag lumapit sa kanila. Kahit na iginiit ni Jiamin na ayos lang ito, ipinapakita ng pagsusuri ni Zhang ang katotohanan. Isang fox na may natural order na level 15 na may cognitive distortion, at isa pang level 16 na nagkukunwaring ama niya, nagtatanong kung bakit natatakot ang batang nasa tabi niya. Ipinakikilala niya si Zhang bilang kaibigan mula sa paaralan ng martial arts. Hindi alam na hindi ito ang kanyang mga magulang. Biglang, isang madilim na espasyo ang sumakop sa kanila, habang mabilis na nilalapitan ng mga foxes ang kanilang huling paghuli. Inutusan ni Zhang si Pinky na kumapit sa kanya. Bagamat natigilan siya sa pag-ugali ng kanyang mga magulang, gumuho ang plano niya nang sumalakay ang mga halimaw, at natumba sila. Jiamin, takot na nagtatanong kung bakit gagawin ito ng kanyang ama. Ngunit ipinapakita ni Zhang ang katotohanan na sila ay mga mutant na hayop. Napagtanto ng mga mutant na nakikita ni Zhang ang kanilang panlilinlang at nagpasya silang kailangan niyang mamatay. Sumasalakay ang peke na ama, pinipilit si Zhang na magdepensa. Bawat iwas ay mas mahirap kaysa sa nauna, malinaw na ang agwat sa kanilang antas. Lumalaban ang ina na hayop kay Wang Jiamin, na hanggang ngayon ay hindi pa nakakaalis sa kanyang pagkabigla. Iniwan si Zhang na nakaluhod. Biglang narinig ang boses ni Sister Sisi na sumisigaw sa gitna ng kaguluhan. Utos na kumilos habang isang bugso ng yelo ang sumalubong sa mga hayop at itulak sila pabalik. Puno ng kapangyarihan ang kanyang lakas, habang naghahanda siyang tapusin ang mga ito. Ang mga desperadong pakiusap ni Jiamin para sa awa ay walang nakarinig, at nang matapos na ito, siya ay bumagsak sa luha. Hindi matanggap ang tanawin na nakahandusay ang kanyang mga magulang sa harap niya. Kahit na sinasabi ni Zhang na mga natural order foxes lang ang mga ito na nakasuot ng balat ng kanyang mga magulang, hindi siya naniniwala. Tinanong ng adik sa hiyas kung bakit hindi bumabalik sa kanilang tunay na anyo ang mga hayop. Ipinaliwanag ni Sisi na maaring may isang fox na may ranggong hari sa loob ng lungsod, na nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa ilusyon, na sapat na malakas para lokohin kahit ang mga mababang antas na hayop na nagigising. Dagdag pa niya na ang mga pinatay nila sa labas ng lungsod ay bumalik lamang dahil hindi umabot ang epekto sa lugar na iyon. Nagmumula ito ng ideya kay Zhang. Siya lang ang maaring kanilang tanging pag-asa upang ilantad ang mga palilinlang. Lumapit siya kay Jiamin at inihayag ang katotohanan, na ang mga mutadong hayop na ito ang pumatay sa kanyang mga magulang at kinuha ang kanilang mga anyo. Puno ng luha ang kanyang mga mata, habang sumisid ang bigat ng kanyang mga salita. Kinausap ng kanyang kabesa ang ulat na siyam sa kanilang sarili ang pumanaw sa loob lamang ng isang linggo, at nararamdaman niyang maaring nakahanap na ang mga tao ng paraan upang labanan ang kanilang mga ilusyon. Isang mutated na fox ang nagtutulak sa kanya na agawin ang lungsod ng marahas at tumatay ng lahat, habang ang isa naman ay nag-alala na kakain na lang sila ng damo kung masasayang nila ang lahat ng kanilang pagkain. Inipigilan sila ng impostor na si Luo, na nagpapalala sa korte na ang pagpatay sa mga tao ay sayang lang sa mga resources. Ang pangunahing layunin nila ay hanapin at puksain ang mga nagtatago sa dilim isa-isa. Pagkatapos ay lumingon siya sa vice alkalde para humingi ng payo, at iminungkahi niya na hayaang makapasok ang ibang uri ng hayop sa lungsod upang magdulot ng kaguluhan. Mas madali nilang mapipili ang mga malalakas habang mas maliit ang grupo. Hinihingi niya malaman kung bakit sigurado ang vice alkalde na nananatili pa rin ang mga malalakas sa lungsod. Ipinaliwanag niya na bukod sa pangkat ng pangangasiwa at sa investigasyong grupo, may isang pangatlong pangunahing organisasyon. Mula nang mapinsala ang dato ng lungsod ng hari at tumakas, pinaghihinalaan niya na nakatago ang lalaking iyon sa loob ng grupong iyon, naghihintay na magpakita ng kahinaan. Sumasang-ayon ang ibang mga soro na magandang ideya ang pagpasok ng mga panlabas na uri, at may ilan pang natutuwa sa pagbabago ng panlasa. Inapahalagahan ng kanyang kabihasnan ang payo ng vice-alkalde, ngunit magtatapos ang pasasalamat nila kung lalabag siya sa utos. Hindi pa rin natutulog ang hari, at hindi niya balak kalimutan ni Huang Zaming ang kanyang lugar. Huang Zaming nangakong buong buhay niya ay nakalaan sa Pearl City,
Sinisisi ang pagbagsak nito sa kahinaan ng dating pinuno ng lungsod. Naniniwala siya na ang lungsod ay nararapat mapunta sa mga malakas. Sa parehong oras, niyayakap ni Jimin ang labi ng kanyang mga magulang, puno ng pagsisisi sa hindi pagkakaalam ng mas maaga. Malamig na sabi ni Sisi na wala na rin namang magagawa pa, at si Jimin ay bumagsak sa luha. Sinisisi ang sarili sa pagiging mahina, sa hindi man lang pag-aral ng mga pangunahing kaalaman, at nananabik na sanay siya na lang ang pumanaw. Hinila ni Jiang siya papalapit sa kanyang mga braso. Sinasabing hindi niya kasalanan iyon. Ibinahagi niya na nawala rin siya ng isang mahal sa buhay. Pinatay ng mga peking celestial fox sa pangkat ng mga tagapagbantay ng lungsod. Nananatili pa rin sa kanyang isipan ang iniisip niya. At kahit na iniisip niya kung maaring nasagip niya ang buhay niya kung huminto siya, alam niya sa kaibuturan na wala nang pwedeng magbago sa kinalabasan. Ibinabahagi niya ang kanyang pangarap na sumali sa pangkat ng mga tagapagbantay ng lungsod. Determinado siyang tahakin ang landas na iyon anuman ang mangyari. Nangyari sa mga magulang niya ay hindi niya kasalanan. Pero ngayon maaari na silang lumaban para sa mas magandang kinabukasan at maging malakas upang maprotektahan ang mga mahal nila sa buhay. Sa piling ng mga magulang niya na nanonood mula sa itaas, magiging proud sila. Kailangan ni Jimin ang mga salitang iyon at nagpapasalamat kay Jiang. Nangangakong papatayin ang bawat halimaw sa lungsod. Pero bigla, umuubo si Jiang ng dugo at nagpanik si Jimin na pagtanto ng huli kung gaano siya kalubha ang sugat. Nagsusumikap ang adik sa hiyas na pigilin ang sarili. Ngunit saglit lang ito. Nang magising siya, nagkatuwang ang Sisi at Jimin na makita siyang gising. Inayuhan siya ni Sisi na huwag gagalaw o muling magbubukas ang sugat niya, habang sinasabi ni Pinky na nagpasya na siyang maging mas malakas at lipulin ang mga celestial foxes. Nakagaan ng loob iyon kay Jiang at nagtitiwala siya sa kanya. Napagpasyahan na hindi naligtas si Jimin sa kanyang bahay. Iniimbitahan siya ni Sisi na manatili dito para sa proteksyon. Sa sandaling iyon, narinig ni Jiang ang isang bulong na ang hari ay nananaginip pa rin at dapat malaman ni Huang Zeming ang kanyang lugar. Nakikilala niya ang boses bilang kay Lucio at agad na ibinahagi ang pamumuno sa celestial foxes kay Sisi. Pagkatapos, ipinahayag ng self-summoner na si Huang Zeming, vice-alcalde ng Pearl City, ay nagmumurang nagsumpa bilang isang mapagkumbabang alipin ng mga celestial foxes na nagtaksil sa kanyang sariling bayan. Nalaman ni Isiladi tungkol sa kanilang hari na ang kapangyarihan ay pwedeng palakasin ang mga ilusyon hanggang sa mapaniwala ang kahit na pinakamataas na level na nagising. Inuutusan niya ang self-summoner na tuklasin ang mga kakaibang nakatago sa lungsod at tinanggap niya ito ng walang pag-aatubili. Samantala, ang matandang lalaki ay nagrereklamo tungkol sa gutom. Ngunit mahinahong sinasabi ni Chu na babalik din ang self-summoner kasama ang mga dala. Sa base ng Purge Squad, nagrereklamo si Manny na una siyang naipasok sa pagbubukas ng lihim na silid at ngayon ay sa Celestial Curtain. Sinasabi na talagang mahilig magbigay ng utos si Sisi na parang boss. Hindi pinapansin ni Chen Lowei siya, habang tahimik na inalok siya ni Suji ng kape. Sinasabing maaring magtagal pa ito. Sandaling nag-channel si Suji ng solar charge. Si Manny ay humahabi ng itim na kurtina, at si Lowei ay humuhubog ng liwanag at dilim. Sabay nilang inilalabas ang kurtina na sumasaklaw sa buong syudad. Matapos magtulungan ng ilang sandali, sa wakas ay napagbasyahan ng Purge Squad na ipaalam kay Zhang ang ilan sa kanilang mga lihim. Kilalang bilang pinakamadilim na organisasyon sa Pearl City, nakatalaga silang protektahan ang lungsod mula sa anumang banta at linisin ang lahat ng katiwalian. Bilang nakatagong sandata ng lungsod, madalas silang magsagawa ng mga lihim na misyon kasama ang suporta ng isang espesyal na unit na tinatawag na Barrier Team. Ayon kay Sister Sisi, 3 miyembro ang koponan ito. Si Manny, ang kanilang leader, ang may hawak ng kapangyarihan ng itim na kurtina, ang paehong madilim na silid na minsang pinasok ni Zhang, na siya ang gumawa nito. Susunod si Suji, tagapagdala ng solar charge, isang buhay na power bank na sumisipsip ng sikat ng araw at ginagamit ito upang mapanatili ang lakas ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay si Luowei, dalubhasa sa pagbaluktot ng liwanag at anino, na kayang ibaluktot ang pareho upang mawala ng tuluyan ang sarili niya o kahit ano pa. Kasama si Manny, binubuo ng 3 ang ilusoryong langit na kurtina, isang dimensyong nakapaloob na nakakulong sa anumang kalaban na hindi hari ang antas. Sa mundong iyon, maaari nilang baguhin ang anyo ng lupain ayon sa nais. Ginagawang isang mapanganib na palaban ang pinakahuling armas ng Barrier Team laban sa mga ilusyon ng langit na Zoro. 2 babaeng lobo ang naglalakad sa mga kalye ng isang magtutulak kay Yu na hulihin ang tao o tumanggi, sinasabing sapat na ang tensyon sa lungsod, at tinatanong kung may nararamdaman si Yu Yi na kakaiba. Kakaibang nakakabahala na biglang nawala ang lahat ng tao. Sa sandaling iyon, isang gintong sinag ang bumaba mula sa langit. Ang umaatake ay naiinis na hindi niya natapos ito sa isang suntok lang. Mabilis na naisip ni Yu na siya ang naghahanap sa kanilang uri sa Pearl City, at nagbababala na magsisisi siya kapag dumating na ang mga karagdagang puwersa. Inagpapantasya lang ni Golden Boy na tawagan sila. Ayon sa intel ni Zhang, si Jinbo ay level 32, habang ang 2 Fox ay halos umabot lang sa level 25. Para sa kanya, halos hindi na ito isang laban. Sina Er at Yi ay tumalon kay Jinbo, tiyak na siya ay isang mayabang na hangal. Ngunit hinarap sila ni Golden Boy ng diretso. Iniwala ni Er ang kanyang manggas sa isang atake na akala niyang na-block niya. Pinapalala ang galit ni Yi. Sumugod siya, ngunit tinulak pabalik ng isang gintong suntok na nagpalipad sa kanya, at tinanggap ni Jinbo ang sagot. Galit na galit si Yu umatake kay Jinbo, ngunit nahawakan niya ang kanyang pulso sa gitna ng atake. Pinagtatawanan niya na ang kanyang kapangyarihan ay epektibo sa mga palihim, hindi sa harapan. Ang kanyang malupit na hawak ay nagpamulat ng sigaw mula sa kanya. Tinatawag si Yi upang tumulong, ngunit biglang itinapon ni Jinbo si Er diretso sa kanya, kaya silang dalawa ay bumagsak sa gilid. Para sa huling hampas, umaakya si Jinbo sa hangin at sumipa ng malakas na pumipigil sa 2 kalaban sa lupa. Kahit natalo na, hindi nila maintindihan kung bakit hindi nila naramdaman ang kanilang sariling uri, at nahulog na sila sa bitag. Hindi tumitigil si Jinbo,
naglalabas ng panibagong atake na sumabog sa paligid sa gintong kulo. Mula sa itaas, pinapanood ni Zhang kasama si Sisi sa kanyang tabi. Binanggit niya ang lakas ni Jinbo bilang pinuno ng departamento ng laban, habang tumatawa si Zhang at sinabing ang suot niya ay nagsasabi, Super Saiyan. Sa totoong mundo, iniulat ni Subay kay Liu Zixuan na nagsasama-sama ang mga mutadong hayop sa labas ng lungsod. Galit na parang may nagpapasiklab sa kanila. Kung maabala nila ang mga peder, maaring sumabog ang ilusoryong liwanag na celestial curtain. Inutusan ni Sisi na magsagawa ng pagsusuri sa lugar, at iminungkahi ni Subay na isama si Zhang. Magiging magandang pagsasanay sa laban, at ang kanyang tinandaan na mga faults ay nasa radar na ng koponan sa laban. Samantala, nag-iisip ang self-summoner kung may kaugnayan ito sa Storm Wolves na nakasalamuhan ni Sister Chang. Pagkatapos ay humingi si Sisi ng tulong niya sa labas ng lungsod. Sinisigurong may magbabantay sa tindahan ng panday. Nang tanungin, idinagdag niya na kakatawag lang niya sa kanilang boss. May makikilala si Zhang pagkatapos ng misyon. Sa kanilang paglabas ng syudad, napansin ng mahilig sa hiyas na ito ang unang pagkakataon niyang makalabas ng mga pader sa matagal na panahon at nagtatanong tungkol sa mga kakaibang halaman. Mabilis siyang pinigil ni Sisi, bago pa man pumutok ang isa, halos tumama sa kanya. Ipinaliwanag niya na ito ay damo na may hydrochloric acid, delikadong nakakasira, at kasalukuyang panahon ng pagbubunga. Ang mga hinog na butil ay pumuputok na parang paputok, nagkakalat ng mga buto sa lahat ng direksyon, kaya kailangan niyang mag-ingat. Dagdag pa niya na may isang mutant na hayop na kumakain ng damong ito, at iyon ang magiging una niyang kalaban. Samantala, pumunta si Isiladi upang magmasid sa gulo ng mutant na hayop. Pinapayuhan siyang huwag masyadong maglakbay. Nang makita ang isang kuneho na kumakain sa mga halaman, sinuri niya ito. Ito ay isang nakalalasong aquabuni, isang mababang antas na mutant na may potensyal na 3 star level siyam, na kayang magpaputok ng nakalalasong asido mula sa mga glandula sa kanyang tainga. Para sa batang ito, tila walang panganib, bagamat mas malakas kaysa sa armored venom tail rat. Sa sandaling iyon, sumugod siya habang nakababa ang depensa nito. Ngunit madaling nakailag ang kunehong kite. Sumunod ang kanyang kamaong perlas, ngunit sumagot ang kuneho ng mga tira ng asido. Nabigla sa saklaw nito, ang atake ni Zhang ay nagpasimula ng hydrochloric acid grass, nagdudulot ng kaguluhan sa larangan. Umapailan ang mga fireworks ng asido sa paligid niya, at ang matalim na pandama at bilis ng bunny ay halos walang silbi ang mga lihim nitong pag-atake. Magaling ito, nagpapaputok mula sa malayo, immune sa asido, at ginagabayan siya papunta sa matandang hydrochloric acid grass. Matapos harangin ang isang aquashot gamit ang kanyang mga kamay, napansin ni Zhang na pinipigilan ng kanyang mga apoy ang asido na saktan siya. Lalong naging agresibo ang kuneho, walang tigil na nagsusuka ng asido, kaya't inilalabas ni Zhang ang kanyang kasanayan na sunog na tagapagpasok, na nag-evaporate sa mapanirang mga proyekto. Naunawaan niya kung bakit pinagkatiwalaan siya ni Sisi sa gawaing ito. Lampas na ito sa kanyang kasalukuyang antas, ngunit dala niya ang pasanin. Alam na ang kabiguan ay maaring magdulot ng mga kahihinatnan. Samantala, galit na galit ang kuneho dahil nasayang ang kanyang asido, isang buhay na palala ng hamon na nakataya. Sa oras na iyon, naramdaman ng self-summoner ang isang pamilyar na pagbabago dahil karaniwang may second phase ang mga mababang antas na hayop. Sumugod ang mapanganib na aquabuni sa kanya ng buong bilis. Ang mga kuko ay may patak ng asido. Sa gitna ng pagtanggol, tinamaan si Zhang sa braso. Napagtanto na iniwan ng bunny ang malayuang atake para sa pakikipaglaban ng malapitan. Lumalakas siya, pinagsasama ang Fire Devour, Flame Reserves, at Overriding, nililimitahan ang sarili sa apoy nang hindi nasusunog. Bumaba ang kanyang reserba sa 43 mula sa 100. Nagpapahiwatig na kailangan niyang tapusin ito agad. Inilalagay niya sa sulok ang kuneho, tinatamaan habang ang huling pagtanggi nito ay nagbaba ng kanyang reserba sa 0. Ngunit eksaktong gaya ng plano niya. Sa pag-activate ng Fire Devour, sinipsip ang apoy, ibinalik ito sa kanyang reserba, handa nang ipagpatuloy ang laban. Samantala, nagtutulak si Zhang ng mga tabak. Sinusubukan ang mid-air na pag-iwas ng kuneho. Isang tama ang nakakabit, pinapaso ito hanggang sa maging sunog. Ngunit ipinapakita ng kanyang mga stats na buhay pa rin ito. Sumusunod siya sa isang malupit na saksak. Nakakakuha ng 2 puntos sa estadistika tulad ng inaasahan mula sa isang hayop na level siyam, kahit na hindi tumaas ang kanyang antas. Ito ang dahilan kung bakit madalas tumataas ang mga stats nang hindi nagla-level up. Umabot na sa 1,000 ang kabuuang pagsipsip ng apoy ni Fire Devour, na umaabot na sa intermediate na yugto, at ang kanyang mga reserba ay umakyat sa 300. Tumataas ang antas ng kanyang kasanayan, kaya mas nakakakatuwang ang laban kaysa sa inaasahan. Ngunit hindi napapansin ni Zhang ang mga palatandaan hanggang sa mapansin niya ang isang karamihan ng mga kunehong may asido na nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang sarili at isang salitang puno ng paghanga ang lumabas, nagsisimula sa E. Bumaba ang reserba ng Fire Devourer sa 2 mula sa 100. At alam ni Zhang na halos ubos na ang kanyang mga apoy. Libu-libong mata ang nakatutok sa kanya, habang siya ay napapalibutan ng mga galit na kuneho. Nananabik siyang i-activate ang pendant, ngunit lahat ng kuneho ay sumugod ng buong bilis, kaya wala siyang magagawa kundi tumakbo. Sinasabi niya na ang pagiging maingat ay mas mainam kaysa sa katapangan habang tumatakbo, at sinisindihan ang malamig na Jede para tawagin si Sisi. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang walang humpang mga kuneho ay agad siyang napalibutan. Matigas ang pagtanggi ni Zhang na paniwalaan na nagtutulungan ang mga kuneho, kahit na inilalagay na siya ng kanilang mga pag-atake sa tunay na panganib. Wala nang magagawa, ginamit niya ang kanyang damit bilang pansamantalang baluti laban sa spray ng asido. Sa tamang pagkakataon, nakialam si Sisi, ginamit ang mahika ng tubig upang protektahan siya, at pinakiusapan siyang mag-ingat. Napansin niya agad na nagwala na rin ang mga kunehong toro, kaya nagpadala siya ng isang malakas na alon ng tubig na halos nalunod ang lahat ng kuneho sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang mukha na kahawig ng tao ang lumitaw, nagbabadya ng isang malungkot na kwento. Napagtanto ni Zhang na halos hindi niya napatay ang kahit isang nilalang na ito. Ibinibigay niya ang lahat,
ngunit kailangan pa rin niyang magpursige ng higit pa. Inutusan ni Sisi na malaman kung paano naging ganito ang sitwasyon habang siya ay wala. Ngunit wala namang sagot si Zhang. Tinyak niya na hindi pa tapos ang gulo at hinila ang kanyang espada. Handa nang tapusin silang lahat, ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Biglang muling sumugod ang mga kuneho. Sa pagkamatay ng Alpha, dapat bumagsak ang kawan, pero matigas pa rin ang natitirang mga ito, nakatuon sa isang bagay. Nang walang ibang pagpipilian, buong gilas na ipinapakita ni Sisi ang kanyang espada. Ngunit isang nag-iisang kuneho pa rin ang nananatili. Samantala, napagtanto ni Sisi na nakikipag-ugnayan sila sa Alpha, at nasa loob ng katawan nito ang susi. Inaalis niya ang kapangyarihan ng kuneho, at kinukuha ang isang pil na nakakontrol sa espiritu. Ang amoy nito ay nakakuha ng pansin ni Zhang, at ipinaliwanag ni Sisi na ito ay gawa ng isang organisasyon upang kontrolin ang mga mutant na hayop. Tinitiyak niya na ang Zhou clan na nag-alaga ng mga hayop ay sa wakas ay nagpapakita na mismo. Ang pil ay naglalabas ng kakaibang amoy na tanging mga mababa at katamtamang antas na mutant lamang ang makakaramdam, na nagdadala sa kanila upang ubusin ito. Kapag nakain, nawawala ang sariling pag-iisip ng mga hayop at nagiging sunod-sunuran sa amo ng tableta, na ibang-iba sa kontrata ng hiyas. Nanatiling misteryo ang estratehiya ng Zhou clan. Alam na hindi natutunaw ang pil. Ang iwan nito ay nagdudulot ng mas maraming hayop na mahuhulog sa impluensya nito. Sinasabi rin niya kay Zhang na magpapatuloy siya sa pagsasanay, kasama niya sa labas ng mga peder ng lungsod. Habang nag-usa sila, may isang aninong tao na nakatago sa malapit. Ngunit mabilis na nararamdaman ni Sisi ito at pinutol ang isang puno sa kalahati. Tinanong ni Zhang kung may mali, ngunit binabalewala niya ito. Nakatutok pa rin ang kanyang atensyon. Isang linggo ang lumipas, ipinagbigay alam ni Luo na ang kanyang mga alipin na nagtipon ay nagsabi na ang lahat ng mga Celestial Fox mula sa Craftsman Street ay nagsama-sama. Kakaibang hangin ang umiihip sa labas habang sinasabi ni Luo na mas madalas na ang pag-atake sa mga mutant na hayop kaysa dati. Nagtataka siya kung si Huang Ziming ang nasa likod nito, pero binabalewala niya ang ideya dahil hindi na siya umaasa sa kanya. Sa halip, nagpasya siyang oras na niya upang kumilos. At sa isang iglap, sinasabi ng impostor na Luo sa kanyang mga alipin na nakahanap na ang mga tao ng paraan upang makalaya mula sa pagkakaligaw ng isipan na nagdudulot ng malalaking pagkalugi sa kanilang uri. Nakatayo ang mga bangkay malapit sa Craftsman Street, at maaring sila pa ang susunod na target. Upang makuha ang impormasyon, iniutos ng malaking kakaiba sa kanyang mga alipin na maghanda ng isang eksena na sapat na convincing upang mapilitang kumilos ng padalos-dalos ang kalaban. Determinado nilang malaman kung sino talaga ang kanilang kinakahara. Sa kailaliman ng gubat, inilalabas ni Chang ang kanyang matagal nang nakatagong Nightwalker mode. Sumugod sa dambuhalang grupo ng mga kaninang kuneho na may bala. Madali lang ang hakbang isa. Igilin ang kanilang mga atakeng panghuli nang hindi tinatamaan, para mapasugod sila sa pagkabaliw. Sunod na hakbang ay ang pagbabad nila sa asido at pagdikit-dikit. Ang kanilang nakakasunog na balot ay mabilis na nasusunog ngunit hindi kailanman nagtatagal ng sapat upang maging mapanganib. Gayunpaman, sinusunog pa rin ni Chang sila. Alam niyang sa tulong ng Scarlet Serpent Scales bilang gasolina, hindi mamamatay ang kanyang mga apoy. Tawag niya dito ay Fire Devourer, 3 flavors true fire. Kahit na agad siyang napapailing sa pangalan. Ngunit, siya ay lumalabas mula sa isang buhawi ng kanyang sariling naglalagablab na tornado. Napapalibutan ng mga nilutong kuneho, tuluyang naubos na ang kanyang Serpent Scales. Naniniwala siyang sapat na ang massacre na ito upang itulak siya sa kanyang susunod na antas. Kahit na nananatili ang bigat ng kanyang mga desisyon. Tapos na ang pagsusuri. Ang Self-Summoner ay umakyat sa antas 7. Ang kanyang mga estadistika ay tumaas kasabay ng Contract Gem na umakyat sa antas 5 at nagliliwanag ng malalim na asol. Naalala niya na walang nagbago mula antas 4 hanggang 6, na nananatiling nakabaon ang gem. Pinatutunayan na mas mahirap mag-level up kaysa sa kanya. Nagtataka kung anong uri ng kapangyarihan ang kanyang mabubuksan sa pagkakataong ito. Sana ay bagay para sa laban. Biglang, isang nag-isang kuneho ang naglalabas ng nakakatakot na aura. Nabigla nang makaligtas ito, nagpipigil ang adik sa gem. Sinasabing hindi na siya tulad ng dati na madaling matalo. Tumalon ang pinalitan na nilalang, at muntik nang makaiwas si Zhang. Nagtapon ng madilim na enerhiya pabalik. Sa isang saglit, naisip niya kung ito ba ay multo, demonyo, o isang mapaghiganting espiritu na nagmula sa kanyang pagpatay. Ano man ito, pinutol ito ng Self-Summoner gamit ang isang matibay na suntok. Ngunit ang mas nakakagambala sa kanya ay hindi ang tagumpay kundi ang katotohanang isang simpleng kunehong may bala ang nagpakita ng ganitong teknik. Nagtataka siya kung ang nilalang ay nasa ilalim ng impluensya ng isang pil na pampalakas ng espiritu at pinipili itong sumuka ng isang bagay. Ngunit ang lumalabas ay hindi katulad ng pil. Sa pagsusuri, tumutol ang bagay sa pagtukoy, isang bihirang bagay na matagal nang hindi niya nakita. Sa huli, lumalabas ang resulta. Nethermist Essence, ang kalidad nito ay hindi alam. Isang makapangyarihang puwersa na sinasabing nakatago sa loob ng testicles ng itim na kambing na Nethermist. Ang pag-inom nito ay nagdudulot ng hindi mahuhulaan na resulta. Kapwa nakakaakit at mapanganib. Matapos ang pagsusuri, hawak ni Zhang ang Nethermist Essence, isang bihirang orb na may hindi alam na kalidad, na sinasabing naglalaman ng makapangyarihang lakas na dati ay nakatago sa testicles ng isang itim na kambing na Nethermist. Ang pag-inom nito ay nangangako ng hindi mahuhulaan na resulta. Nagsisimula ang replay, na naglalahad ng isang espiritual na kambing na nakapalibot sa itim na aura. Ang presensya nito ay humihikayat ng mga hayop papunta rito. Isang baboy ramo ang sumugod ng walang ingat, ngunit dumaan lang ang katawan nito sa espiritu, hanggang sa sunggaban nito ng espiritu ng kambing sa kanyang mga panga, na nagwakas sa pagkawasak ng paihong nilalang. Sa totoo lang, pakiramdam ng batang ito na ang orb ay kasing bihira at mahalaga ng wind gem. Pero hindi niya alam kung paano mapapagana ang epekto nito. Walang epekto ang direktang kontak, hindi tulad noong huling pagising niya. At nagtatanong siya kung kailangan niya talagang lunukin ang nakakadiring bagay na ito na nagmula sa pribadong bahagi ng itim na kambing. Malapit nang pumatay ang mga hayop na nagbago ang oras nila ni Jemin.
At nang una niyang malaman na kinakain ni Jingyao ang mga fox na iyon, tinatwiran ang sarili na may kalayaan siyang pumili. Ngunit nilulunok niya pa rin ito. Sa isang iglap, nag-urong-urong ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay hinahati-hati ang kanyang isipan. Nahulog siya, sumisigaw, habang bumabaha ang mga panaginip sa kanyang isipan. Sa isang sandali, nakikita niya si Jingyao na nakatali sa mga celestial fox shackles. Sinasabi sa kanya na magpatuloy sa buhay kahit ano pa ang mangyari, kahit gaano pa kasakit. Ang kanyang isipan ay nagliliyab sa galit habang nangangako kay Jingyao na hindi siya mamamatay hanggat hindi nila naalis ang lahat. Ibinubunyag ng sistema ang kanyang paglago. Ipinapakita ang pitong bituin ng potensyal at binibigyan siya ng katawan na gawa sa Nethermist, isang kapangyarihang sumisipsip sa takot ng mga nabubuhay at ginagawang kontroladong Nethermist. Sa kauna-unahang pagkakataon, hawak ni Jiang ang isang kakayahan na likha lamang para sa laban. Pinagsasama ang pag-atake at depensa sa isang walang humpay na puwersa. Malinaw na nakasalalay ang lakas na ito sa dami ng Nethermist na kanyang nagagamit at nabibighani ang sariling kakayahan sa paglago. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang nakakadiring bagay na iyon. Pero sa di malamang dahilan, hindi mapigilan ng batang iyakin ang pag-iyak. Mga emosyon na hindi niya maintindihan, kundi ang katiyakan na gagantihan niya si Su Jingyao. May ilang lalaking mabilis na lumapit na nagtatanong kung ayos lang siya. Pero pinipilit ng mga kaibigan niya na umalis na sila at tumasok sa lungsod bago dumating ang mga mutadong hayop. Nang isang tao ang magpilit, sumiklab ang madilim na aura ng Jemjunki. Pinatatakot sila habang hindi nila alam ang nangyayari. Sinasabi lang niya na ayos siya. Hanggang sa mapagtanto niyang tumaas na sa 35 ang kanyang reserba ng Nethermist. Doon niya naisip, kaya niyang ay absorb ang takot ng iba at gawing Nethermist ito. Ang usok na ito ay hindi tulad ng karaniwang enerhiya, na ayon ito sa kanyang kagustuhan at maaring hubugin sa kahit anong naiisip niya. Nagtataka siya kung gaano kalakas talaga ang bagay na ito at sinubukan ito gamit ang pinakamahinang atake. Isang puntong ng Nethermist ang naghati sa isang malaking puno ng isang malinis na hiwa na nag-iwan sa kanya na nabigla. Kapag naglagay siya ng 0 puntos, ang dambuhalang kahoy ay sumabog sa napakaraming piraso. Ang batang iyakin ay napagtanto na ang kasanayang ito ay napakakagamitin. Isang tunay na armas na maaring makipaglaban kahit sa mga mataas na antas na mutated na hayop kung gagamitin ng maayos. Sa ngayon, pinipili ng sariling tagatawag na manatiling mababa ang profile. Tahimik na lumalakas kasama ang Purge Squad sa kanyang tabi. Habang pinagmamasdan pa rin ni Zhang Ping ang kanyang bagong kapangyarihan, biglang dumating si Sister Sisi. Nagmamadaling hanapin ang mutated beast na Nethermist na kakalaban lang niya. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng deja vu, naalala si Qiang, at basta na lang aminin na nilunok niya ang esensya ng Nethermist. Galit na galit si Sisi, tinatanong kung may plano siyang mamatay. Iginiit niya na hindi naman ganon kaseryoso dahil walang nakitang delikado sa pagsusuri niya. At kung may maliman, kaya niyang pilitin ang sarili na isuka ito. Ngunit biglang sabi ni Sisi na hindi lahat pwedeng ibalik at tinanong kung ito ba ay isang parasitiko. Napatigil siya sa tanong na iyon, iniisip kung ang kinain niya ay maaring mapanganib talaga. Pagkatapos ay pinapaalalahanan siya ni Sisi na ang mga hayop na Nethermist ay mga nilalang na may hindi alam na pinagmulan at walang tiyak na anyo. Karaniwang nagtatago sa loob ng mga host tulad ng mga itim na kambing sa bundok o mga kunehong may bala. Kapag namatay ang host, papasok ang parasite sa isa nitong organ at maghihintay para sa susunod na biktima. Ang tunay na panganib, binibigyang diin niya, ay ang kakayahan ng Nethermist na ganap na makontrol ang host nito. Nababahala ang tanga. Nagsimula ng magpanik na baka kumapit na sa kanya ang hayop. Naalala ang hindi matanggap-tanggap na sakit matapos lunukin ang esensya. Hindi niya maiwasang mag-alala kung sinubukan na ng Nethermist na sakupin ang kanyang katawan. Sa tingin ni Qiang na nabigo ang bagay na kumapit dahil pakiramdam niya ay maayos siya. Pero pinapaalalahanan siya ni Sisi na hindi siya normal. Marahil ay pinatay ng isa pang halimaw sa loob niya ang Nethermist. O baka naman ang kanyang ganap na kontrol ang nagsisiguro na ligtas siya kahit na parasitized. Gayunpaman, nilinaw niya na kapag nagbago ito, walang pag-alinlangan niyang pupugutan ang self-summoner. Sa puntong iyon, nahulog ang isang gagamba sa pagitan nila, na labis na ikinatakot ng Isladi. Natatakot siya, pinutol ito sa piraso bago yumakap kay Jiang, nananawagan na alisin niya ito. Hindi maiwasang makaramdam siya ng nostalgia. Matindi pa rin ang takot ni Sisi sa mga insekto, tulad noong bata pa sila. Noong mga panahong iyon, nakaupo si Sisi sa ilalim ng lilim kasama ang kanyang mga libro, habang tinutukso siya ni Jiang gamit ang mga insekto. Nang isang lumipad, sinisi niya siya sa pagpapalayas dito. Tinawanan lang siya nito, dahil gusto niyang makipagkaibigan sa isang langaw imbes na sa ibang mga bata sa orphanage. Ang totoong nakapagkasama sa kanya ay ang pag-alam na sa huli. Alis din ang mga batang iyon kaya ng araw na iyon. Nangako si Sisi na mananatili siyang kaibigan niya kahit ano paman. Sa kasalukuyan, matapos ang isang maikling yakap, biglang naputol ang lamig na babae. Pinipigilan ang manika sa pamamagitan ng kanyang titig dahil sa sobrang higpit nito. Bumabalik sa kanyang karaniwang anyo. Pinapayuhan niya siyang huwag maliitin ang mga panganib na hindi niya naunawaan. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Maaring pinalad siya ngayon, pero hindi niya maaring ibaba ang kanyang bantay. Naiintindihan ng self-summoner na maaring naging malamig at malayo si Sisi simula nang sumali siya sa Purge Squad. Pero sa kaibuturan, pareho pa rin siya, laging nagbabantay para sa kanya. Bigla, may isang abiso na nagtawag kay Sisi pabalik sa Pearl City. Tinapos ang kanilang investigasyon at ang kanyang espesyal na pagsasanay sa ngayon. Nang tanungin, ipinaliwanag ng babae na yelo na nasugatan ng husto ang kanilang pinuno ng grupo dahil sa mga Celestial Foxes. Kaya kailangan niyang bumalik agad upang magbigay ng suporta. Ngunit tumanggi si Sisi, baka maalarma pa ang mga Foxes. Bukod pa rito, masyadong magulo na ang mga nangyayari sa labas ng peder ng syudad. Sinasabi niya sa kanya na sumama, nangakong ipapaliwanag ang lahat habang naglalakad. Sa daan, ipinaliwanag ng babae na yelo ang kalagayan sa labas ng lungsod. Walang nakakaalam kung kailan ito nagsimula. Ngunit mula nang maganap ang kataklukan, ang mga mutadong hayop ay nagwala.
Pinipilit ang mga nakaligtas na magtayo ng mga pader sa paligid ng kaunting natira. Ayon sa kanilang pinakabagong impormasyon, ang paligid ng Pearl City ay may pinakamababang konsentrasyon ng mga hayop, ilang nayon na nagkalat, at ilang mga ligaw na tao na naglalakad-lakad. Sa kabila niyan ay ang dagat, ngunit walang sinuman ang nagtangkang maglakbay pa. Ang mga mutated beasts na nasa antas ng apex ang namumuno sa mga tubig na iyon, at walang sinuman ang nakakaalam kung may ibang mga lungsod na nasa kabila ng abot tanaw. Kaya't nananatiling isang ganap na misteryo kung ano ang nasa kabila ng dagat. Nang tanungin ni Sisi tungkol sa kalagayan sa labas ng mga pader, ipinaliwanag ng lalaki na binabantayan ng Purge Squad ang Pearl City gamit ang ilusoryong liwanag na celestial curtain. Bagamat tila tahimik maliban noong nakaraang gabi, ang mga mababa at gitnang antas na celestial foxes ay nagsipagtulungan sa Kaufman Street, ngunit nagdulot lang ito ng bitag na pinangunahan mismo ng kalaban na komandante. Ang kanilang pinuno, si Kapitan Jinbo, ay malubhang nasugatan habang tinutulak ang pag-urong, at ngayon ay pinapagawa kay Sisi na ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin upang mapanatili ang kaligtasan ng Pearl City. Nang alukin ni Zhang ng tulong, sinabihan niya ang hangal na ito na bumalik na lang sa tindahan ng panday at magpahinga, nangakong maghuhuli siya mamaya. Naway makaligtas sina Sisi at Jinbo, sa wakas ay niyayakap niya ang kanyang mga braso, handang magpahinga pagkatapos ng nakakapagod na mga araw sa labas ng lungsod. Habang iniisip kung kamusta na ang pagsasanay ni Jamin sa Beast King Fist, sa kanyang paglalakad, napansin ni Zhang na nakapako ang lahat sa paligid niya, parang huminto na ang oras. Isang boses ang tumawag, at agad na pinagana ng self-summoner ang analysis. Sa kabila nito, nabigo ito, nakaharang ang nakatagong kakayahan ng target. Ngumiti ang matandang buto, pinapansin ang walang katapusang paggamit ni Zhang ng pagsusuri. Kahit ang mga mataas na antas ng mga gising, ay hindi kayang ulitin ito ng higit sa 10 beses sa isang araw. Pagkatapos, pinupuri niya ang kanyang matalinong paraan ng paggipilit sa kanyang katawan na mag-analisa ng walang tigil. Kahit hindi alam ni Zhang kung paano nalalaman ng lalaking ito, ang aura lang niya ay nagpaparamdam na nangangatog ang kanyang katawan. Pero tinutukso pa rin siya nitong kumilos. Tumanggi si Zhang, sinabing wala siyang dahilan para makipaglaban sa isang matandang katulad niya. Ngunit ang matandang buto ay tumusok ng malalim. Tinutukso siya na kung walang lakas, ang pangakong paghihiganti kay Jingyao ay pawang walang kwenta. Ang pahayag na iyon ay nakasakit sa kanya. Ang self-summoner ay bumilis